Solid North Bicolano Vote at Visayan Bloc, ilan lamang yan sa mga kilalang baluarte ng mga politiko. Ngunit gaano nga ba kaepektibo ang mga baluarte kung ikakapanalo ng kandidato ang pag-uusapan? Yan ang tinutukan namin kasama si Ara Perez. 5 buwan bago ang eleksyon at bago pa man opisyal na magsimula ang campaign period, kanya-kanya ng ikot ang mga kumakandidato para sa lokal at pambansang posisyon. Iba't ibang estilo at pamamaraan, ngunit may iisang layon, ang makahakot ng pinakamaraming boto. May mga lugar na kailangan pang suyuin habang mayroon din namang mga lugar na all-out support na para sa kanilang kandidato o mga baluarte kung tawagin. Ayon sa political analyst na si Ramon Casiple, matatawag na baluarte ang isang lugar kung dito paulit-ulit na nananalo ang isang kandidato. Maaring ito ay lugar ng kanyang kapanganakan, maaring dito namuno ang kanyang mga magulang, maaring nandito ang karamihan ng kanyang mga kamag-anak. Ilan lamang sa mga popular na baluarte ay ang Solid North ng mga taga-Northern Luzon, Bicolano Vote ng mga taga-Bicol at ang Visayan at Mindanaoan Blocks. Epektibo ang mga baluarte, ani Casiple, pero pwedeng mabago at hindi eksklusibo. May certain political base. Hindi baluarte siguro, base lang. In the sense, ang baluarte kasi hawak eh. Okay. Ang isang connotation, yun ba tipong gusto mo iboto si ganito, kaya ko i-pledge yung aking baluarte dyan, yan pupunta. Pag magsabi ka namang base, natural yun eh. In the sense na Bisaya ka, Ilonggo ka. Inaasahan din ng mga politiko ang block voting o yung boto mula sa isang sektor. Kung si Casiple ang tatanungin, ang humigit kumulang 2 milyong botante ng INC o Iglesia ni Cristo Bloc ang tanging lehitimong block voting sa bansa. There's no women's vote, there's no youth vote, there's no workers vote, peasant vote or whatever vote. Agawan, ibig sabihin, until election day, until the early morning of election day, agawan niya ng base, agawan niya ng mga botante. Samantala, kung kasaysayan naman ang pagbabasehan, mula noong post-Marcos era, isang beses pa lamang nanalo ang isang tandem na presidente at vice-presidente na nangyari noong 2004. Ngunit para kay Casiple, kakaiba ang 2016 elections dahil sa dami ng pagpipilian. Kay sarap ng ating menu, Adia, kaya't gamitin natin ng tama ang ating kapangyarihang makapamili kung sino ang nararapat maluklok sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Pinaka-biggest sitcom ito, pinakasikat at mas popular pa kaysa sa Aldab. Kaya take your seat and manood ka. Marami pang mangyayari. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.